Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Ayusin mo ang pagkakamali mo, huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper papasukan niya. Kaya lang siya lumayas, hindi nasunod ang kontrata niya. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. Pagod na po ako. Hindi ko na kaya. Yung mga nang-agrebyado, meron ko yung kakampi. Ito pong kilos pronto. Tutulungan namin kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil higit sa sumbungan, investigar at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Hoy, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-KP. Araw po tayo ngayon po ng Webes, January 25, 2018. Siyempre, paulit-ulit maraming sinasabi, kailangan pong i-remind kayo na tayo po ay napapanood ng live sa PTV4, sa Bitag Multimedia Network Facebook page. Kung wala ko kayo sa telebisyon, pwede kayong tumingin po sa inyong pong mga gadgets at sa aming pong website, bitagmedia.com, at napapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 2, 918 kilohertz. Magandang hapon, paring Erwin, paring Ben. magandang hapon Good sa iyo. afternoon, parang Alex Tolben sa ating mga bisita din sa studio. Okay. Anyway, parang Alex Tolben, Pangulong Duterte, bago lumarga papunta sa India, dineklara na National Day of Remembrance on January 25 para sa SAF 44. Okay. 3 years ago, namatay itong mga SAF members, itong elite forces ng PNP, para hulihin si Marwan at saka yung isa pang terorista. Basit Osman. Kaso mo, pinagtulong-tulungan sila doon ng BIFF, ng MILF at saka ibang armed groups. So, nalitson yung mga sundalo. Yung 44 na ito hanggang ngayon, wala pa namang awa ng Diyos na kukulong dahil yung dati na dapat managot, wala na sa serbisyo. Tapos yung dalawang general, wala na, retired na rin. Puya-puya-puya. Walang nakulong. Merong kinasuhan, pero parang pinalo lang ng ombudsman yung kamay ang kaso, usurpation of authority. Parang huwag ka nang umulit, ha? Usurpation, bumili ka ng tsapa dyan sa Quiapo, magpanggap ka ng pulis, yun ay usurpation. Ganun lang kabigat ang kaso niya. Kaya naging ganyan dahil may isang ali doon sa ombudsman. Yun ang nagsalba dito sa sinasabi, kayo ang boss ko. Kaya napapanod siya ngayon. Yung tinatawag na appreciation sa kaso. Dapat matindi sana ang parusa ho doon. Pero parang negligence to eh. Parang inilagay mo sila sa isang dragon's den na hindi alam ng ating po mga sundalo at polis na ganun palang kahinatnan nila doon. Hindi nila alam Alam mo, at saka natutuwa naman itong, diretsuhin ko na, banggitin ko na, natutuwa itong si Pinoy na nagmumukha lang siya tanga kaysa sa makulong. Kasi, kagaya yung supportive sa hindi niya raw alam. Na pumasok yung decking back siya, hindi niya rin alam. Lahat hindi niya alam. So, entonces, bumoto tayo ng Pangulo na tanga. Okay. Meron akong kaibigan na Chinese, Chinoy. Sabi niya, di bali tanga, huwag lang kulong. Sa bagay, wala tayong magagawa. Akong alam. Yun. Bueno. Okay, wag na ho natin patagalin pa. Imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na ho natin.
OFW halos mamuti ang mata kahit bayad na. Titulo sa biniling lupa, hindi makuha. Alamin sa Kilos Pronto. Patalang package na opera. Lamang mamahaling cellphone na wala. Alamin sa Kilos Pronto. Pinoy na aksidente sa Saudi. Labi ng pobre, hindi maiuwi. Namatay noong Oktubre. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Isang OFW nagpadala po sa pamilya ng mamahaling cellphone. Alright? Pagbukas ng bagahe, ang cellphone may tumangay na. May 5, 2017, nagpadala ng package si Alex Vallejos, isang civil engineer sa Dubai, para sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Naglalaman ang bagahe ng isang iPhone 7, iPhone 5, at mga tsokolate, at ipinadala sa tulong na rin ng kilalang kumpanya ng LBC, dyan po sa Tarlac. Papuntang LBC Bataan naman, sa Capitol Branch. May control number ito, Tolben, paring Alex, na 3211-2641-7540. Nang makuha package, nakuha naman. Nakuha yung karton. Kaso karton na lang, wala na yung iPhone 7. So pumunta kaagad ang mag-asawa sa tanggapan ng LBC. Sinabihan sila ng LBC na bumalik sila matapos ng 2 linggo para makuha ang refund na 47,000 pesos. Kasi yun ang idineklara. Pero nang bumalik ang mag-asawa, may nagulat sila dahil hindi pa raw pwedeng ma-release ang cheque dahil kulang pa ang pirma. Ano ngayon? Nagreklamo na ngayon. Siyempre si Alex at Arlene sa DTI Region 3. Dapat naman. Pero nang magharap-harap sa tanggapan ng DTI, sina Alex at Arlene at ang head ng manager ng LBC Bataan Branch na nakilala sa pangalang Berna, pinare-reinvestigate daw ng LBC ang kaso bago ibigay ang refund. Hanggang sa nag-resign na lang si Berna sa LBC, hindi pa rin nababawi na mag-asawang Vallejos ang refund. Wag natin kalimutan, May 2017, mag-iisang taon na po yan sa May. Alright? Anyway, mula pa sa Bataan, Tolben, parang Alex, kasama natin ngayon ang mag-asawang sina Alex at Arlene Vallejos. Magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon. So kayo po, sir, yung OFW? Opo, sir. Okay, so pinadala yung sa LBC? Actually, pinadala ko sa relatives ko sa Dubai, pauwi ng Pilipinas. Saan nyo pinadala? Sa relatives ko po. Relatives, no? Para nagbakasyon kasi papunta lang dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, dito sa LBC dito sa Tarlac. Sa Tarlac, papuntang Bataan sa kanila. Alright. So, diniklara naman doon kung magkano ang halaga. Okay. Lahat po. Ano ron dahilan bakit suddenly nagbago na yung magbago na yung LBC, imbis na release ang cheque para investigate. Bakit daw? Actually po, nung nagharap kami sa DTI Provincial, meron na po kami mga usapan na for release. Actually, hindi for release, for check request. Pinakita po sa amin. Tapos, in-assess na rin po kung magkano value nung so nagkaroon ng 47,000. Nang magharap na po kami, kasi puro sinasabi niya na kulang pa po ng pirma, hindi pa napipirmahan. Ipinano ka ng DTI. Ma'am, sandali lang ha. Sandali lang. Ito, magkalinawan na ito. Nasa linya si Miss Van Kapili, ang team head ng LBC branch sa Balanga, Bataan. Magandang hapon, Miss Kapili. Ma'am? Hello po. Yeah, good afternoon, Miss Kapili. Hello po. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Magandang hapon sa iyo. Ma'am, magandang hapon po. Hello? Hello po. Magandang hapon, Miss Kapili. Yes po, sir. Happy afternoon po. Kasama po natin si paring Alex Santos at Tolben. Si Erwin Tulfo po ito at nandito sa aming tanggapan ang mag-asawang Alex at Arlene Vallejos. Ma'am. Yes po, sir. Happy afternoon po. Happy afternoon. Pero medyo hindi happy po sa mag-asawang Arlene at Alex Vallejos dahil yung kanilang inaasam na refund para doon sa iPhone 7 na nawala sa inyong cargo ay hindi pa po naibabayaran. Ang tanong, ma'am, para mabilisan, kailan ba babayaran ng LBC itong mag-asawa, ma'am? Ay, sir, actually, sir, napag-usapan na po yan, kasama po yung DTI. Regarding po doon. Ang istorya po kasi, sir, pinika po sa branch, and then po, after pumikap, nakalabas na po sila ng 3 hours. Okay. Ng 3 hours, sir. So, upon sa legal advisor, mag-file na lang po sila ng legal.
Teka muna. Tapos, yun na po ang magiging kung ano po Teka muna. Ano pangalan nito? Ma'am. Si Van. Van. Okay. Yes po, sir. Bakit after 3 hours na nakalabas, ma'am? Siyempre, alam ka ba naman bubuksan nila, excited sila, bubuksan nila yung kargamento sa mukha ng mga tauhan nyo. Ang common dyan, ang practice, kahit ako, nakakatanggap ako ng LBC, inuwi ko sa bahay at doon ko binubuksan. Hindi naman po bangko yan, bilangin ko yung pera sa harap ng teller. Ngayon, sinasabi nila, pag bukas nila ng kargamento, wala na yung cellphone. Pero sinasabi niya, parang nagdududa kayo na ninakaw nila mismo yung cellphone. Ba't nila gagawin yun, Van? Tama. Sir, wala po kami sinasabing gano'n. Kaya po legal na po ang mag-handle niyan, sir. Van, ganito lang, Van, Alam nyo, pinakamadaling dahilan, isang kalan ninyong legal ninyo, kahit sinong dikampanilya niyan. Trabaho niyan, magsinungaling, pabor para sa inyo, hindi pabor sa mga nagko-complain. Ito lang. May pananagutan kayo. Nag-uusap na kayo dyan. Ano bang sinabi rito? Hindi ba magkakaareglo kayo dahil nawala dyan? Ibig bang sabihin ninyo na wala kayong kasalanan, wala kayong accountability? Kaya parang dating, mag-usap na lang ang legal. Sa legal? Yun bang ibig sabihin? Actually po, na po nila, nakapag-agree na po sila na i-raise po sa legal. Yun na lang po yung hinihintay namin. Oy, kasama namin dito yung mag-asawa. Gumagawa. Teka muna. Sige, kausapin mo to. Miss Van? Yes po. Nakausap mo ba talaga si Verna? Kasi ikaw ang pumalit kay Verna actually, di ba? Hindi ikaw yung kausap namin mismo doon. So, paano mo nasasabi na may ganyan kaming usapan? Nagkaroon ba kayo ng mainam na transaksyon bago siya mag-turn over nung umalis? Sir, ma'am. Yes. Nakausap ko siya actually via phone po si Miss Berna po, Marlene. Yun po rin yung sinabi niya sa akin na wala po siyang pinangako na... Ban, sandali lang ha. Mauubos ang oras natin. Ma'am, sandali lang. Kausapin natin itong... Ban, makinig ka ha. Kausap na sa kabilang linya ng telepono itong taga DTI ng Consumer Protection Advocacy Bureau. Direktora Lilian Salonga, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Mr. Tulfo. Opo. Ma'am, we have a situation here dito po sa Kilos Pronto ngayon. Live ta sa PTV4 kasama si Alex Santos at Ben Tulfo. Ma'am, meron po tayong complainant pag-asawa si Alex at Arlene Vallejos. Ma'am. Yes po. Pinadala ni Sir Alex yung kargamento na sa LBC through kamag-anak from Tarlac to Balanga, Bataan. May laman po na cellphone doon, diniklara niya, okay? Pagdating ma'am, nung matanggap na nung Mrs. si Arlene sa Balanga, siyempre ma'am, nung kinuha niya yung package, inuwi niya sa bahay, direktora. Pagdating niya sa bahay, ala na yung iPhone 7. Ngayon, sabi primero ng LBC Balanga, babayaran nila namin 47,000. Areglo. Pero nung pagtagal-tagal, biglang nagkambyo ang isip ng mga ito. Sabi, hindi. Magdemanda na lang kayo. Mausapin na lang ninyo ang legal namin, hindi kami magbabayad. Tama ba ito, Direktora Salonga? Actually malinaw yan na pwede yan violation ng Consumer Act. Yun! Kasi po sila bilang carrier or yung na logistic service ay may pananagutan dito sa consumer na nagpadala. Sige. So, at taklari ko lang po kung naidalog nila to sa BDI Region 3 kasi po sila ang... Naidulog, ma'am! Naidulog, pero sabi... Hindi daw po under their jurisdiction. Hindi na raw under their jurisdiction ng DTI Region 3, ma'am. Ito nga, consumer protection. Sabi ng DTI Region 3. National na tayo, ma'am. Sa inyo na. Sige po. Kasi po, ang DTI ay meron pong polisiya na no wrong door policy. Yan po ay talagang dinudulog namin as long as meron siyang probable na violation sa Consumer Act. Pwede po kung hindi po sila nakalapit sa DTI Region 3, pero I'm sure naman po kung mailalahat nila ng maayos na yun ang Direktora? Kasi rin din po dito. Opo. Sabi po ng DTI Region 3 sa kanila, hindi na namin jurisdiction yan. Ma'am, diretsuhin ko na ma'am. Hindi nga po maganda pakinggan, pero sinasabi ng DTI Region 3 nyo,
it's not under our jurisdiction anymore na makialam sa ganong bagay. Pero ang rino-complain lang nila, ma'am dito, nitong complainant ma'am, for lack of jurisdiction. Dinismiss nila yung kaso for lack of jurisdiction. Ito yung order ng DTI, ng Region 3. Ma'am, siguro lapit na ho namin sa inyo sa national. Kayo talagang sinasabing mediation for cases like this. Tingnan po natin kung anong, pwede niya pong ilapit dito sa aming Fair Trade Enforcement Bureau. At tingnan po natin kung anong maitulong namin kasi po hindi ko rin alam kung anong paliwanag ng DTI Region 3. Pero dito po kasi sa NCR, kami po ay merong no wrong door policy. Kaya po yung ganyan, kung meron siyang violation sa Consumer Act of the Philippines, tinitignan po namin kaibigan kung anong pwede nating magigay na proteksyon sa kanya bilang isang consumer. Matanong ko lang ma'am, siguro may experience na kayo, matagal na kayo dyan. Tama po ba ma'am, sasabihin ng isang cargo company, kagaya nitong LBC na ito, after 3 hours. Naiuwi na raw, so hindi nila babayaran dahil inuwi na yung package. Common practice naman din sa atin, ma'am, di ba? Excited ka, iuwi mo yung package dahil hindi naman bangko ito, nabubuksan mo at bibilangin mo yung mga laman ng karton sa harap ng tiga-LBC. Sinasabi ng mga kulukoy na ito, sana binuksan nyo sa harap namin yung package. Ma'am, ganito ma'am, entonces, yun hong sinasabing the presumption of regularity, everything is regular. Correct. Nagtiwala sila sa LBC, kaya dinala sa bahay. Ngayon, kung kumakambyong LBC, hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Huwag na nating itangkilik niyan. Hindi naman ito panawagan, pero ito ay pwede maging flashpoint para magising kayong mga nanonood at hindi namin layunin para masira ang LBC. Kumpanya. Pero ganun ang pinakikita. Ma'am, pinipresenta namin sa inyo. Ano ho ang inyong sasabihin sa LBC in general? Ito hong sinasabi kasi sa kabilang linya nakikinig pa si Van Capile, yung head ho ng LBC Balanga. Ay wala tayong makukuha kay Van. Mas maganda ma'am, nagsasalita kayo, naririnig nito si Van kung hindi siya bingi o kung makikinig siya. Ma'am, siguro go ahead. In few minutes kinakailangan. Dito po sa ating complainant, ang gusto lang namin pong i-assure sa kanya na bilang isang consumer, meron siyang karapatan ng reklamo. Kung hindi matapat ang serbisyong nakuha niya ayon sa kanyang inavail doon sa LBC. Ang LBC naman po, on their part, I'm sure gusto rin nilang ibangon ng sarili nila na i-address yan at hindi nila papabayaan, hindi sila katiwa-tiwala bilang isang kumpanya. Direktora, tama ho yung sinabi ho nyo dahil from DTI, Region 3, no? Region 3. Nilipat na namin sa inyong opisina sa national level. Baka yung LBC... Pwede naman po. Ganito po. Yung LBC main office siguro, ay siya na rin pong titingin dito sa problema to. Ito si Van Capile, umalis ka na. Wala kang say dito. Van, nandiyan ka ba ba? Dito sa Van, narinig mo ngayon. Oy, kay laking kahihiyan nito. Pag narinig ka ng main office, sasabihin sa'yo, Van, bakit gano'n ang sagot mo dun? Hindi magiging proud ang LBC sa iyo, Van, at lahat sa main office, ibangon nyo ang inyong sinasabing, kung meron pa man kayong itinatagong kredibilidad, gagawin nyo ng tama ang inyong kamalian. Van, nakikinig ka ba? Yes po. So ngayon, titigilan mo na at tatapyasan nyo ng angas ninyo sa LBC. Pag ang consumer tumakbo sa amin, kasi hodang higante kayo, ala kaming pakialam, hindi namin estilo manggiba. Kung kinakailangan namin kayo sermonan sa LBC, sa pamamagitan ng programang Kilos Pronto, matututo ang taong bayan at mananawagan kami, titingnan namin ang aksyon ninyo rito. Tandaan! Consumer is always right! Larga naman, ha? Kung hindi, medyo magbalot-balot ka na, lumipat ka doon sa isang LBC na Laglag Bagahe Corporation. Doon ka, mas mabuting magtrabaho. Mga lintik ito. Salamat na lang sa iyo. Anyway, ma'am, sasamahan namin kayo sa DTI. Direktora, thank you so much. Direktora Lilian, thank you, ma'am. Bukas po, punta kami dyan. Para makakuha kayo ng claim, ma'am. Tama naman din talagang, mali yung sagot ng buwan na yun. Parang mo sasabihin na, parang may duda pa na ninakaw ninyo yung kargamento. Mas maganda siguro linawin natin, ano? Ito na lang. Kayong sa LBC. Yan. Tuwirin nyo ang pagkakamali nyo.
Umaming kayo na hindi dissenting tao itong nagko-complain. Nagbiyahe pa para dito makakuha ng hustisya. Serve nyo ay yung justice, gawin nyo ng tama. Magkano ba naman yung 45,000 na yan? Worth ba yan na masira ang inyong kredibilidad at mabawasan ang inyong negosyo? Milyones ang mawawala. Hoy! Yes. Kilos! Pronto! Kilala ko pa naman ang may-ari ng LBC. Ganun ba? Parang Ben! Sino yun? Ha? Hindi nyo kilala? Hindi. Ako yun, kilala ko yan. Sino ba yun? Si letter A. Letter Ben. Hindi letter A ang family name. Ano ang pangalan? Letter B, LBC. Letter B. Babanggitin ko sa inyo yan. Sige, okay. Mga Batanggenyo ho yan. Okay. Yan. Tama yan. Araneta! Ay! Ako ba yun? Araneta! Mababait yung mga Araneta. Sana ayusin na ho ninyo yung problema ho na mag-asawang ito para hindi masirang kumpanya ho ninyo. Ito, parang Erwin, parang Ben, kapag ang sabong po ay illegal, ang tawag po dyan ay... Tupada. Okay. At kapag may tupada sa lugar, ibig sabihin may opisyalis na Kumukubra. Okay. Ito, parang ganito po. Panoorin ninyo. Nagpuputakang mga tandang, hiyawan ng mga tao. Talaga naman pong nakakarindi. Ay sus! Kaya naman pala, ang mga animal abala sa tupada. Ang video na ito, ipinadala ng apektadong mga residente sa lugar. Reklamo nila araw-araw ang hiyawan ng mga sabungero sa gawing sulok nito. Pusta sa Llamado, pusta sa Dejado, mantakin yung gawing negosyo ito ng mga parokyano. Sumisigaw ng pusyam ang 900 pesos na taya kapag nanalo, hahamig ng 1,000. Aba teka lang mga sir, mga amigos, panyeros, sa pula, sa puti, ito ay mali. Sa mga opisyales na nagtataingang kawali, ang ganitong iligal na sabungan dapat may huli, walang bumabali. Kung saang lupalupman ang tumitilaok na reklamong yan, kilos pronto naming sisilipin at aaksyonan. Sa paunang impormasyon po ay nasa lungsod daw yan ng Taguig. Kaya abangan po ang pagsilip at pag-aksyon po ng Kilos Pronto sa sumbong na yan. Anong say ninyo dyan? Kung sakaling nanonood ang barangay chairman at mga residente riyan, lapit sa Kilos Pronto. Aayusin namin yung problema nyo dito. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. OFW matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Ngayong bangkay na, hindi pa rin nakakauwi ng bansa. Kamag-anak, nawawala na ng pag-asa. 12 taong nagtrabaho bilang truck driver sa Makkah, Saudi Arabia si Romulo Mayuga. 2013 nang huli siyang makauwi ng Pilipinas. Sa kasamang palad, October last year na disgrasya si Romulo at namatay. Lumapit na ang naulilang pamilya ni Romulo sa kanyang ahensya, ang GBMLT, Manpower Services Incorporated sa Ermita. Pero 3 buwan na lumipas, hindi pa rin naiuwi ang bangkay ni Romulo na kasalukuyan nakaburol doon sa Saudi. Kaya minabuti nila ng kaanak niya, dumulog dito po sa amin sa Kilos Pronto. Makakausap natin si Nenita Mayuga, ang kapatid ng namayapang OFW. Magandang hapon po sa iyo, Nenita. Magandang hapon po. Alright, ano raw bang problema? Bakit hindi po maiuwi ang bangkay o labi ng iyong kapatid? Ay, yun nga daw po. Under process nga daw po yung papel. Yun po ang laging sagot sa akin sa DFA at saka po sa agency. Okay, yung agency under process. Bakit in under process? Anong siste? Meron ba kayong hinahabol na claim o yung pamilya? Kasi kung may hinahabol na claim, medyo matatagal lang nga, Tolben. Parang Alex. Kung may mga... Wala naman po. Ha? Wala naman po, sir. Gusto niyo lang may uwi yung kanyang labi? Opo. Sandali, kasi matagal lang nga po. Sandali lang po, ma'am, ha? Nasa linya rin si Lynn Bericillo
ng GBMLT Manpower Services. Lynn, good afternoon. Lynn? Yes. Good afternoon. Si Erwin Tulfo ito, Lynn. Live tayo sa PTV. Kasama si paring Alex Santos at Ben Tulfo. Ma'am, ano na hong status nitong pagpapauwi sa bangkay ni Ginoong Romulo Mayuga? Ma'am. Actually, sir, under process na po siya. Natila namin yung ng employer, yung update po. Under process, 3 months. Okay, 3 months na po itong under process. Matagal po kasi talaga yun, sir, since sunog po yung katawan ng aplikante. Ano po? Sunog. Hello? Sunog. Kasi Hello? Hello, yes ma'am. So, sunog yung katawan ng aplikante. Opo, sunog po. Kaya matagal po talaga yung investigation. Sigurado. May ano po ba, Miss Lynn, meron po bang foul play po ba nangyari dyan? Kaya ganun katagal? Ano po, sir? May foul play po ba kung bakit natagalan po ang investigasyon? Actually, hindi po ako yung may hawak ng case na yan. Gusto niyo, sir, kausapin niyo po yung may hawak ng yan. Okay. Tawagin ko po. Wait. Sige mo. Tawagin nyo nga. Minsan kasi paring Erwin, kapag may foul play, mukhang doon tumatagal. Dito kasi nasunog daw ang bangkay. So tinitingnan nila kung ito'y sadya or anything. Hello? Hello? Si Lynn? Si Nanita muna siguro. Si Nenita. Yun di ba explanation sa'yo, Nenita? Opo, yun nga po ang sabi, sunog nga daw po. Ang sabi ko naman, bakit naman kung sunog, bakit naman tinatagalan pa? Okay. Okay, alright. Diyan ba si Lynn? Lynn? Hinahanap pa yung Baka bumaba pa, nag-iossi pa yung hinahanap. Nasa 3rd floor sila, Lynn. Pero nakita At saka, sir, Opo. Sir. Sir, itudulog ko na rin po yung mga kasamahan po ng mga kapatid ko po doong namatay. Ang tagal na pong hindi sumasahod po nila. Wala sahod naman ang problema. Alright. Sige po. Opo, yung po mga kasama po ng kapatid ko, nagte-text po sila dito sa akin. Paki-follow up na rin daw po sa inyo, sir. Tulungan daw po sila na palampagin yung agency kasi daw po, matagal na daw po silang hindi sumasahod. Yung iba po, finish contract na, wala pong ticket. Sige, gagawa natin na follow up yan. Tingnan mo, binabaan tayo ng loko-loko. Sabi, sandali lang. Nung sa kabilang stasyon tayo, ginagawa natin tayong tatlo, kalimitan talaga pag pagpapauwi ng bangka, it takes a little time. Medyo matagal. Magtatagal talaga. Kaya, medyo matagal talaga, Lynn. Lynn? Hello, Lynn? Ninita pala. Ninita? Aling Ninita, may katagalan ng konti. Magtsatsaga ho tayo rito kasi may proseso dyan sa bansang pinanggalingan yan. At dito sa bansang Pilipinas, experience na ho namin ito noon pa. Yung kaming tatlo noon sa kabilang stasyon, hindi ganun kadali. Medyo mahaba dyan. Kung minsan, umaabot ng 1 taon, 6 months. Lalo na pag-aksidente. Alala ko kung natural death, atake sa puso. Madali yun. Pag mga aksidente kasi, nag-iimbestiga muna yung bansa, yung mga law enforcement nila roon, bago maklear lahat Kaya medyo relax lang muna tayo. Alam ko na iinip ho kayo, pero susunod tayo sa proseso rin. Tol, siguro idulog to. Yan din ang sasabihin sa atin sigurado ng DFA. Siyempre, sigurado. Ito rin sasabihin ng USEC for Migrant Workers ng DFA hinggil sa kaso ito. Ayon sa kanila, tutulong naman daw sila, Tol Ben, para mapabilis pang papauwi sa bangkay ni Romulo mula sa Saudi, pabalik ng Pilipinas. Yun nga lang, talagang tama ka, may proseso ito, Ma'am Ninita. Ano po? Opo. But anyway, ma'am, gano'n pa rin. Inilapit na rin ho namin sa OMWA. Alam na ho nila na nakatutok ho tayo. So, bigyan ho natin siguro ng another few weeks ho ito siguro or a month or two dahil disgrasya po ay kinamatay ng kapatid ho ninyo Hindi po natural death Di ho ba? Opo. Okay, sige po. Diyan ho kayo, ma'am, ha? Sige po. Nakatutok ho kami rito, ma'am. Apo. Okay, dito tayo mga ka-KP, bilyon-bilyong halaga po ng nawala dahil po sa isang investment scam dito sa Bicol Region. Ang mag-asawang Durogo walang sinanto. Mapa OFW man, guro o sundalo, abay nagoyo ho nito. Yan ang tinutukan po ng Crime Desk. Panurin.
Taong 2012, opisyal na nairehistro sa Securities and Exchange Commission ang Rocco Agnabo Lending Corporation. Subalit simula taong 2014, mahigit kumulang 100 katao raw, kabilang ang mga retiradong pulis, guro at sundalo sa Bicol Region, ang nag-umpisa mag-invest sa RAL Corporation. Di umano, ang sinumang magpapasok ng pera sa kumpanya makatatanggap ng dagdag 5% mula sa kabuuang investment kada buwan. Sina Annie Bien, 61 years old, at alias Jose, 30 years old, ang mga OFW na umasang lalago ang kanilang mga naimpok para sa kanilang mga pamilya. Mayroon po akong maliit na bahay sa Naga City. Ngayon, naibenta ko po yun. Plano ko po sana na ng maliit na negosyo. Dahil kumbinsido sa mabuting kamay babagsak ang kanyang mga naitabi, agad na nag-invest si Aling Annie sa RAL Corporation. Magpalit na po ako ng chike. Hindi na po tinanggap ng bangko. Nagtaka po ako. Kasi, yun na po ang last money ko. Wala akong bahay. Wala akong mahihingaan na tulong. A rough estimation of the defrauded from the investors around 1 billion. Ang buong kwento, abangan sa Crime Desk, Sabado, alas 7 ng gabi. Parang ko yung Toyota ko, yung ganon. Hindi ako makatulog. Halos nakadilat lang ako. Damang ganon. Tumutuloy yung dugo sa breath ko. Lumalabas doon sa sa organ ko. Pa-check up ako. Prostate nga, papunta sa cancer. Ganon. Ibang kulay ng ihi ko. Parang halos dugo na. Napanood ko yung sa TV yung King Cerbal, kaya sinubukan ko. Malaking bagay dahil pakaramdam ko yung iba kaysa nung araw. Wala nang masyadong pumapatak na sa akin. Minsan nung last month, may isang beses pero hindi na naulit-ulit. Maganda na, hindi na katulad na kinakabahan ako na baka nga makapunta rin sa ganong cancer gano'n. Sa ngayon, mas maganda ang pakaramdam ko. Wala nang nag-take ako ron sa King Cerbal. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Lupang ipinundar po ng dating OFW, tatayuan sana ho ng dream house, pero tila bangungot ito para sa kanya dahil ang nabiling lote nakasangla pala ho sa bangko. Patay. Dugot pawis ang puhunan po ni Marilyn Saludes, dati po siyang OFW, nang ipundar po niya ang 144 square meters na lupain dyan sa Villa de Concepcion Residential Estate sa Barangay Santa Rosa, Concepcion, Tarlac. Humigit kumulang 300,000 piso, 300,000 pesos po ang ibinayad niya sa South Pearl Properties Incorporated. December 2009, fully paid na ho si Marilyn sa South Pearl Properties Incorporated. Ngunit, 8 taon na po, tanging deed of absolute sale lamang po nakuha niya mula sa developer. September 2017, nakatanggap ng isang email message po si Marilyn mula kay Executive Vice President Ruel Hernandez ng South Pearl Properties Incorporated. Dito po nakalahad
na ang loteng nabili po ay nakasangla pala sa Land Bank of the Philippines. Nangako raw si Hernandez na aayusin ang problemang ito hanggang December 2017. Pero tuloy na pong napako ang kanila pong pangako nito pong kumpanyang South Pearl Properties Incorporated. Napakasakit po. Kasama natin ngayon si Marilyn Saludes, ang dati pong OFW na naloko ho nito pong kumpanya. Kumusta ho kayo, Ma'am Marilyn? Mabuti ho. Okay, bakit po nila na sa tagal ho ng panahon, hindi ho nila ba sinabi na malinis pala ho yung problema? Ito, sandali ho mama, nasa linya ngayon po si Mr. Ruel Hernandez, ang Executive Vice President po ng South Pearl Properties. Mr. Ruel Hernandez, magandang hapon po sa inyo, sir. Mr. Ruel Hernandez? Yes, sir. Opo, si Alex Santos po to. Live po tayo, sir, sa Kilos Pronto sa PTB4. Kasama ko po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo, sir. Ha? Ito po yung public service po ng PTB4. Yes, sir. Nandito yes, sir. po yung complainant po, si Marilyn Saludes. Siguro, alam ho ninyo itong problema. Ito po yung titulo sana, pero nakasangla pala ho sa bangko. Anong nangyari ho, yes, sir, Mr. Ruel? Yes, sir. Explain po, no? As a developer po kasi, talagang minsan nagsosource kami ng funds. No? A part of the yung developmental loan, kung ano po mismo yung project, yung po ang collateral po sa bangko. No? Pero ito naman po is with clearance, bago po ito tinanggap ng bangko, with clearance from HLURB. Napo? And unfortunately lang po, sir, no? Talagang medyo nagipit po kami. No, kaya nagkaroon po kami ng pumunta kami sa bank ngayon na pina-restructure namin yung loan namin. Pero Mr. Ruel, hindi ba ho nyo sinabi dito po sa bumili ho ng lupa? Bakit siya po'y nagulat? Hindi po, kasi po nung naman po na yun, nung time po na in-apply po namin yon, hindi naman po ni-require yung commitment ng HLURB sa amin na approval ng mga buyer. Pero meron po kasi kaming affidavit of undertaking na sinabit na pagka fully paid po ang buyer, talagang ibibigay po namin yung title. Sandali ho. Committed po kami ron, sir. Huwag po kayo mag-alala, no po? Hindi, sandali ho. Nasa linya kasi ho yung commissioner po ng HLURB na si Attorney Luis Paredes. Commissioner, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po. Opo, ito po yung explanation po ng developer. Ito pong South Pearl Properties Incorporated. Ang sabi ni Mr. Ruel Hernandez, meron naman daw hong go signal daw sa HLURB, kaya pwede daw nila isangla po yung kanila pong titulo, sir, na inaibenta na ho sa isa po natin itong complainant po, sir. Paano ho yung nangyari ho, sir? Kahit pa po merong merong consent from the HLURB, assuming na meron, hindi pa rin po na yung usually po yung bangko will execute on undertaking, no? Na kung yung isang lote na nagkapandado sa kanila ay fully paid na, ito po ay re-release na yung title. Tama, oho. Pero anong nangyari ho? Bakit pa nila isinangla ho, sir? Oho. Meron po bang violation po dito yung South Pearl po? Bakit po nila isinangla na hindi alam ho ng owner na ho, na bayad na ho, fully paid na po, sir? Pwede naman ho talaga isanla, no? Yung basta makapag-comply lang ng certain requirements. Kunyari, may consent, no? Yung mga nakabili na, kung meron ng nakabili doon ng subdivision, no? At saka secondly, may agreement, may consent to HLURB. At pangatlo, gagawa ng undertaking yung bangko na kung may isang lote at na fully paid na, ay re-release na yung title. Sige. Yun po yung yung tatlong requirements po. Dalit na yun po. Pagtandon, at saka usually po, no, kahit na hindi walang undertaking, marami ng decision ng Korte Suprema na nagsasabi na kahit na hindi party yung bangko, no, doon sa kontrata ng buyer at saka nung developer, pwede pa rin siya i-plead sa isang kaso for purposes na mapilitan siyang i-release yung title. So, sa madaling salita po, Commissioner, may bibigay rin po sa ito pong complainant yung kanya pong titulo. Kahit na nakasangla ho yun? Oo, pwede yung kasi yan. Pwede yung bangko na i-release yung titulo dahil fully paid na siya. Tapos require naman yung developer to pay yung equivalent
Yes. Yung equivalent na loan, yung equivalent ng collateral na yun. Nabayaran yung bangko dahil fully paid na. Okay. So, Mr. Ruel Hernandez, narinig niyo po explanation po ng HLURB. Ano po lang po, no? Actually po, yung bangko po, nag-execute din po ng undertaking yon. So, yung mga undertaking po na to namin at nung bangko, naka-annotate po sa title. Okay. So, na-comply po namin yun. Just a matter po ngayon, ina-arrange ko po sa bank na ngayon for the release, no? In fact, we have written po yung buyer nung last year, kinumit po namin last December 31. Oo nga. Kaya lang po, talagang nag-apologize po kami. Ayun nga, na hindi po namin na-commit. After may second letter po ako, nag-requesting for another palugit. Date po, palugit po hanggang March 30. So, kailan po talaga may bibigay May letter po kami ngayon na hindi lang po kasi nadaanan ni ma'am, no po? Pinadala ko po yun sa Tarlac. No po, kasi may opisina po kami sa Tarlac. Ma'am, sir, para maiksi na lang haba-haba ho kasi ng paliwanag. Kailan makukuha yung titulo? Yun tanong. Commitment po namin doon sa second letter. Ano hong timeline, sir? Wala na kaming pakialam sa letter. Ano hong timeline? June 30, 2018 po. Kailan? Kailan ho? June 30. June? Ang tagal naman. Kailan ho? June 30 po. Ako naghintay. Sobra na yata yung June, sir. Ano ito? Bakit gano'n Ang tagal ho, ang dami niyong sinabi yung pala. So, June 30 pa ho. Hinihingan niyo po kasi ako ngayon ng commitment po. Ako just trying to be realistic. Hindi po namin inaanuhan yung nga po namin. Ganito na lang ho. Linawin na ho natin sa national TV na ho tayo. Yes, So, sir, sinabi nyo, ito ho'y dokumentado at nakikinig ho sa atin ng HLURB. June 30, sigurado na ho yan. Yes, sir. Sigurado. Kapag hindi, ako'y maghahatid sa iyo sa kalaboso. Yes, sir. Okay, sige. Tandaan niyo. Ako mismo pupunta dyan sa inyo. Okay, sige. Wala pong problema. Okay, sige. Alright. Pero ako'y nagtataka, Tolben. Sinabi na nga na may undertaking. Sinabi na nga ng HLU, para naman Mr. Hernandez, para kayong mga tanga na hindi naintindihan. Oy, naintindihan ko kahit paano, kahit na inaantok ako kanina pa, naintindihan ko may undertaking. Bakit aabutin ng June? Bayad na nga siya bayad na siya, sir, bayad na. O bakit hindi pa ma-release? Bakit June pa? Gagamitin na naman ba? Nakikipag-usap po ako ng maayos dito. Maayos din ho naman ako nakikipag-usap. Bakit? Minura ba kita? Mataas lang ang boses ko, Mr. Hernandez. Mr. Hernandez, ganito na lang. Huwag ho kayo magbalat sibuyas. Huwag ka nang magbalat sibuyas. Hindi ikaw ang reklamo. Yung pinagagawa ng kumpanya nyo. Kung nilalagay mo sarili mo sa reklamo, lalo ka naming mumurahin. Total, sinabi mo, June 30, shut up, makinig ka. June 30 is June 30. Clear, okay? Wala na maraming satsat. Period. Kung may nasabi man kaming tanga, estado yun. Estado ng pagkatanga, hindi sinasadya or I'm sure, di mo sinasadya tanga ka. Hindi ka tanga. Hindi huwag ka magagalit. Pag nagalit ka, ikaw yun. Sabi ni Manny Pacquiao, sige, susuntukin ka nun. Okay, Sir Ruel Hernandez, sana ho'y matupad po yan, June 30 ho. Yes, sir. Okay lang po. Sige na. Larga. Commissioner Paredes. Okay, thank you so much po. Pwede, pupunta sila bukas sa opisina. Ayun, nasa mga sa opisina. Ayun, at least meron po kasulatan. Para masigurado. Sige po. Commissioner, thank you so much po. Commissioner Paredes, thank you, sir. Thank you very much. So, ganun na lang, ha? Kailan po ho yun? Pwede rin tomorrow para tawagin, tawagin din po ng HR. Saan po kami? Kausapin din, staff namin mamaya. Kausapin ko. Wala ho ba kayong sakit na diabetes? Wala ho. Wala, di mataas ang blood sugar mo. Nag-aalala lang siya. Ikaw, Tol. Meron kang high blood, hypertensive. Nag-aalala lang siya. Ako hypertension ako pag mga ganito hypertensive. Kaya importante, kung kayo ho'y may mga condition tulad ng diabetes, mag-iingat ho tayo. Nalalaman na lang natin kapag tayo pagpatingin sa doktor at nasuri yung blood natin. Kaya lagi ho makasiguro to do a maintenance na laging uminom ng King's Herbal. Yun panabla ho yun. Hindi ito gamot. Ito ho'y supplement. Panoorin. Nung mapunta ako sa US, doon ko nalaman na diabetic ako.
mataas yung blood sugar ko. Ang nararamdaman ko, konting lakad lang, pagod na pagod kagad ako. Ang tulog mo, paputol-putol, kasi maya't maya, jijingle ka. Tapos, nagkaroon ako ng mga sugat. Matagal siya bago gumaling. Hirap akong lumakad noon. Nung bumalik ako dito, sa Philippines, nabalitaan ko itong King Herbal. Nung ininom ko na yung King Herbal, hindi na ako madaling mapagod. After 4 months, nag-improve na lahat. Parang lumakas ang katawan ko. Unti-unti na bumaba yung blood sugar ko. Nag-umpisa yan, 271. Naging normal. Yung sa sugat ko sa paa, unti-unti naghilom siya. Talagang mahusay ang King Herbal. Okay, marami ho tayo natulungan, kaya higit sa sumbungan, imbestigan at isyong kailangan po nating solusyonan at serbisyo pampubliko, dapat kilos pronto.